Hello guys! For today's vlog, biyaheng South Luzon naman po tayo. Gamit po ang aming DA64W Suzuki Every Wagon Smiley Edition. Ito po yung 2014 model K6A engine 660cc. Naisipan lang namin gumala at syempre ayun para magamit ulit namin itong minivan and tingnan natin yung performance niya sa loob ng higit 1.5 taon simula nung binili namin. Chill ride lang po kami guys kasi syempre family bonding naman po ito. Ayan, ganyan lang ang takbo. Tamang 100 tapos yung RPM niya nasa 4. 'Di ba? Kasi family bonding naman. Actually, wala naman po kaming appointment sa Sorsogon. Talagang pasyal lang po kami. Sa kabila ng ganyan na panahon, nagbabadya ako. Grabe. Sa oras na yan, kasi ano yan may low pressure po talaga sa South Luzon. Pero carry pa rin. So, ayun nga, nagkarga kami 1,000 muna, syempre, sa gas. Nasa bandang Kamalig na kami nung nagkarga kami ng 1,000. Bali, yung gasolina kasi namin, nasa gitna pa naman siya nung pag-alis namin ng Iriga City. So, from Iriga City to Sorsogon, nasa 134 kilometers. Alamin po natin mamaya ang fuel consumption namin given na kapag long ride, talagang matipid po sa gasolina. At ayan nga po, nag-stop over po muna kami para mag-almusal. Tingnan nyo naman po yung ulan, halatang walang planong huminto. So ayun, nagpark lang po kami sa harap ng karinderya kasi okay lang naman daw po, hindi naman po sa gabal sabi nung may-ari kasi syempre nga naman maliit lang, 'di ba? So napaka-komportable, hindi po talaga siya hassle. Tapos ayun, after po namin mag-almusal, diretso biyahe na po ulit kami. Papasok na po kami ng Sorsogon nito. Sabi ko nga po kanina, chill ride lang naman, wala namang hinahabol, ganyan. And ayun, kagandahan din talaga ng may sasakyan pag nakaisip nga gumala, kahit ganyan kasama yung panahon, matutuloy pa rin talaga. 'Di ba? Napaka-comfy lang. Tapos, yun nga, yung minivan pa yung gamit namin. So, alam naman natin, kahit sa parking, hindi siya hassle. Maski po sa pag-overtake, napaka-simple lang. Kasi syempre, pag overtake mo naman, bigla kang babalik sa linya mo. Dali-dali, kasi maliit lang naman 'di ba? At ayun, andito na nga po kami sa aming first stop, ang Sorsogon Sports Complex. Dito po yan sa Sorsogon City. So ayun, medyo maswerte kami sa moment na to at hindi po gaano yung ulan. Kaya pwede po kaming makababa at makapag-picture man lang, 'di ba? Sayang din, andito na rin naman. So sobrang excited nga po namin makita tong lugar, napadpad po kami sa dulo. Bali, hindi pa pala to talagang tapos. Kaya balik lang kami dun sa harap, dun na kami magpipicture. Napakaganda dito guys. Tapos ganito lang yung panahon, hindi mainit. Tapos hindi rin naman umuulan. Tingnan niyo po kung gaano ka-cute ng minivan. 'Di ba? Parang kwarto lang namin. Tapos ayun, paglabas namin, nandito na kami sa ibang lugar. After nga po namin makapag-picture, ayan, nagdesisyon na po kaming umalis na kasi ayan nga po, umulan na po nung mga oras na yan. Then, proceed na po kami sa aming next stop kasi sa sobrang daming pasyalan sa Sorsogon, hindi kakayanin yung maghapon lang. Tapos, yan, umuulan pa nga po. Mapapansin nyo din po, iba na po yung suot namin ng anak ko. Yes po, dyan na po kami nagpalit sa loob. Diba, kamusta naman yung high roof natin? Sobrang convenient talaga ng minivan na to. May mga oras po na in-off namin yung overdrive para mas makabuelo po yung makina and maging smooth yung arangkada namin. Tingnan nyo po kung gaano po ka-spacious sa likod, 'di ba? Ang luwag-luwag po talaga. Pwede pa kaming magdala ng rep Rep talaga, hindi pwedeng cooler lang.
Next stop po namin ay ang 16,000 Blue Roses. Dito naman po yan sa Kasiguran, Sorsogon. At ito na nga po yung 16,000 Blue Roses. Tanaw na namin. Abot kamay na nga po. Ayan o. Pakaganda. Kahit sabing hindi namin maabutan yung pailaw niya kasi syempre sa gabi pa po yun. Pero okay lang po. Oh. Mahalaga. Oh. Kitang-kita mo yung ganda ng 16,000 Blue Roses. Yung panahon lang talaga yung hindi maganda. Dumiretso nga po pala muna kami dito sa katabing park. Dito po sa Our Lady of the Most Holy Rosary. Ayan, napakaraming pasyalan po dito. Dito po muna kami, pagpabalik na lang po kami bababa doon sa Blue Roses. Ayun nga, expected mo maulan talaga. Hindi na natin mapipigilan yan. Siguro advantage lang talaga namin na maulan kami nagpunta. Ayun nga, kami lang yung tao. Pero siguro mas masaya syempre pag madami, diba? Teka lang, tingnan nyo naman yung aking na-sight. Napaka-petics ng aming minivan doon sa gilid, diba? Wala talagang kahasel-hasel, guys. Tingnan nyo, ayan no. Pagkatapos namin ng sandaling picturan, sakay na ulit. Hashtag walang sasayangin na oras. At ayun nga, bumalik na po kami sa Blue Roses. White Roses pag umaga. Wala pang ilaw. And grabe na yung ulan ng mga moment na yan. Diba? Sayang naman kung hindi ka bababa. At kaya wala talagang nakapigil. Ayan, bumaba ang mag-ina. Sobrang basa na talaga kami yan. Pero carry lang kasi syempre makita mo sa malapitan yung gusto mo talagang puntahan. Welcome guys to 16,000 Blue Roses White sa umaga. After nga po namin makapag-senti dito sa 16,000 Blue Roses, ayan nga po, malis na kami and naisip namin na pumasyal naman po kami sa hindi kami mababasa. Kasi kanina pa po talaga kami basang-basa. So ayan, naisip namin dito na lang po sa SM City, Sorsogon. Para naman po guys sa naging experience namin sa ganap namin ngayon, masasabi ko lang po sa performance ng minivan, bali yung operating temperature po niya, ang maximum po, umabot lang sa 90 degrees Celsius. Unlike dun sa mga previous vlog ko na umabot hanggang 100. And ayun, nag-alarm nga po. So ngayon kasi syempre, yun nga po, maulan. Wala pong, mas lesser po yung chance na uminit yung makina. Kaya hanggang ganun lang po yung temperature niya. Sa biyahe naman po namin kanina, meron din naman po mga mangilan-ngilan na paahon at palusong na nadaanan namin. Pero drive lang po yung ginamit namin. Hindi po kami nag-shift sa 2 or kahit dun po sa L. Kasi kaya naman po niya ng drive. Tapos ayun po, nagkarga na po kami ng another 1,000 pesos para sa aming pag-uwi kasi gabi na para hindi na din patigil-tigil. Yung fuel consumption ng DA64W na nagre-range sa 8 to 10 kilometers per liter, feeling ko sulit din talaga yung ngayon kasi parang nag 10 liters din talaga siya kasi long ride tapos straight lang naman. So kung sa patipiran, mas tipid din yung bagong model nila na DA17W kasi nagre-range yun ng 14 to 16 kilometers per liter. How much more kung long ride, diba?
At ayun, safe naman po kaming nakauwi sa Iriga City at ito po yung naging record ng biyahe namin. Yun lang po, sama po ulit kayo next biyahe.